SSS members, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer ko. Sabi niya, good evening po Ma'am Angel. Kapag 28 months pa lang ang nahuhulog ko, pwede na ba ako mag-loan? Thanks po, God bless. Alright, ang ating video for today ay para po sa mga baguhang SSS members. Dahil pag-uusapan po natin sa video na ito, kailan ba kayo pwedeng makapag-avail ng salary loan sa SSS? Ito pong SSS salary loan ay para po ito sa lahat ng kanilang SSS members. Mapa-employed member, voluntary member, self-employed member, OFW member, and kasambahay or household member. At ito na po para sa inyong katanungan, para po makapag-avail kayo ng SSS salary loan for the first time. No? First time yung mag-avail ng loan sa SSS. Kailangan nyo po ng at least 36 months contributions. Kung saan po, yung 6 months doon, dapat pasok po siya or posted po siya within the 12 month bago po ang inyong application. Ang 36 months guys, di ba equivalent siya to 3 years? Kahit po hindi continuous yung contributions nyo ha. Kumbaga may mga buwan na hindi nyo mahulugan, okay lang po yun. Ang importante po, makabuo kayo ng total ng lahat-lahat na 36 months contributions. Dahil di naman tayo lahat perfect, di ba? May mga buwan talaga na hindi natin mahuhulugan. Especially doon sa mga voluntary member, no, na makakapaghulog lang kapag merong extra money. So, okay lang po yun. Ang importante po, mabuo nyo pa rin yung 36 months na yun. Ngayon, pagsasabihin mo, ma'am, ngayon po, naka 36 months na contributions na ako sa SSS. Ibig sabihin, pwede na po akong makapag-apply ng first loan sa kanila. Pwede naman, pero tingnan mo muna. Meron ka bang at least 6 months man lang na contributions within the 12 month bago ka mag-apply? Halimbawa, ngayon ay January 2026, tapos nakita mo, naka 36 months na ako kay SSS, pwede na pala akong mag-first loan. Tingnan mo rin po, yung buong 2025, January to December 2025, dapat meron ka pong contribution doon kahit 6 months para makapag-loan ka. Kasi po, for example, naka 36 months contributions ka na nga kay SSS, pero ang tagal mo na palang hindi naghulog. Umabot na ng 1 year, hindi ka nakapaghulog sa kanila. So, hindi ka talaga makakapag-loan. Dahil ang sabi nga ni SSS, dapat meron kang 6 months. Kahit 6 months na contributions, nung 12-month period bago ka mag-apply. Dahil meron pong mga SSS member dito na nakapag-contribute na kay SSS ng mahigit 36 years. Iba 5 years na, 10 years, ina-stop ng contributions na hinto ng 1 taon. Tapos biglang mag-loan kay SSS. So, hindi sila makakapag-loan, guys. Dahil dapat po, meron kayong at least 6 months na contributions bago kayo mag-apply ng loan kay SSS. Alright, nagagets po ba? Ngayon, magkano naman ang interest rate dito sa salary loan kay SSS? Ang interest po dito, guys, ay 8% per year. Doon po sa mga member na hindi nakapag-avail ng SSS Loan Continuation Program within the 5 years. Pero, 10% naman per year kapag po ang member na to ay meron po siyang na-avail na penalty continuation program within 5 years. Sa payment terms naman po, dito number 1, payable po ang salary loan natin kay SSS within 24 months. 2 years to pay, no? Number 2 naman, ang loan amortization nito, ang first payment mo sa amortization ay mag-start po siya on the 2nd month. Number 3, ang payment deadline po nito ay on or before the last day of the month following the applicable month. For example po, for the month of March 2025 na payment, ang due date mo nito guys, ang payment deadline mo ay April 30, 2025. Last day of the next month. Another example, kunwari ngayong January 2026, na payment mo sa iyong salary loan sa SSS. So, ang due date mo niyan ay February 28, 2026. So, next month, the end of the day of the next month. And number 4 po, in case po na yung deadline mo ay nagkataong Sunday, Saturday, o kaya holiday, kailangan po ang payment mo ay gagawin mo siya on the next working day. And number 5, ang pagbabayad din po ng SSS salary loan ay kailangan po ito ng PRN or Payment Reference Number. So, kailangan mo pong mag-generate sa iyong SSS online account. So, para po ito sa mga
voluntary self-employed and OFW, no? Dahil ang mga employed, matik naman yun guys na through salary deductions. So itong pag-generate ng PRN, para lang to sa mga self-individual payment. And then sa salary loan renewal naman po, makakapag-renew tayo ng salary loan kay SSS after 6 months ng payments. Basta po wala po tayong past due. No, dapat yung pagbayad natin ng ating SSS salary loan, on time po yan. Walang delay, walang late. Para after 6 months of payment, pwede po tayo makapag-renew na ng ating salary loan. At paano naman tayo makapag-apply nitong SSS salary loan? Through your SSS online account. Yan, dapat meron tayong mga SSS online account. Kung wala ka pang SSS online account guys, meron akong separate tutorial video kung paano yun gagawin. So just comment below, ibibigay ko sa iyo ang link ng video. Alright, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.